Happy New Year po sa inyong lahat mga ka-Verbum, no? At nakakatuwa, nagulat ata yung ating mga kamadre. Ganun din naman ang nangyari sa kanila ng Yes. kanong isang araw. Oh. Mamaya gugulat ka naman, pitlag ng pitlag kasi merong mga paputok sa Oh, paligid. hindi naman, no? Ngayon kasi, ito po yung unang taon na makakasama namin kayo ni Father dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. At syempre, dahil unang sultada natin sa taong 2025, magandang pag-usapan, Father, yung blessing o yung pagpapala, no? Siyempre, parang yun ang opening salvo natin talagang merong Biyaya. biyaya ng Diyos, no? Galing sa Kanya, yung nagpo-push sa atin At to Father, be better. di ba pagka merong kang bagong bahay, may bago kang sasakyan, o Mm-hmm. may bagong trabaho, yun nagpapabless ka nga nun eh. O kaya bago pa lang mag-exam, nagpapabless ka na. Mm-hmm. Ngayon, bagong taon, bagong simula ng taon, blessing agad. Papabless din. Yes, yan ang ating pag-uusapan dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. At nagbabalik po ang Verbum, ang salita sa buhay ko. Siyempre, para simulan ang ating pagninilay, kwentuhan at tawanan sa araw na ito, kasama ang RCM Sisters, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Taas natin at ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos at hingin natin ang pagpapala ng Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa lumipas na taon at kami rin ay humihingi ng isang mabiyayang panibagong 2025 sa inyo. Sana po sa simula sa araw na ito hanggang sa matapos ang taon ay kayo ang aming palaging nakikita, ikaw ang aming nagiging source ng biyaya, kaligayahan at kasaganaan. Sana Panginoon makita namin ang kahalagahan nito hindi lamang sa aming mga sarili, lalo't higit makita namin ang pagbibigay ng papapala o ang pag-share ng blessing sa aming mga kapwa. Tinataas namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Kasi Father, kaya ganun yung gusto kong simula ng request ko na topic kay blessing. Kasi ang blessing po, mga sisters, hindi lang naman sa atin Hindi lang naman tayo binibigyan. Yung iba din. Dapat i-share natin yung ating blessing. Marami ba kayong natanggap na blessings nung Christmas? Marami daw. At tumatanggap pa po sila ng blessing, no? Na wag po kayong Pwede mo siguro tayo makishare doon. Ha? Pwede tayo makishare. Pwede tayo makishare. O bahal. Father, mamaya yung merienda, yun na yung share natin sa blessing nila. Anyways, Father, blessing. So, saan natin makikita yan? Lagi naman yun ng Saan ba nagmula yung blessing? O saan natin nakikita yung pagpapala na yan dito sa Bible? Marami tayong makikitaan yan. No? Kung natatandaan ninyo yung ibang mga napag-usapan na natin, no? Yung kay Abraham nga sinabi ron, ika'y pagpapalain ko. Yan. Sabi ng Panginoon, di ba? Pero maganda yung medyo malapit din dito sa ating karanasan nitong kamakailan lang, no? Kung naalala po nila, no, kasi ngayon January 2. January 1, kahapon lang. Kahapon. Ano mo nakakalimutan na yun, no? No, merong binabanggit ang naalala nila yung reunion tsaka yung Oo macaroni no? salad kahapon. Pero kung naalala sana yung first reading kahapon, Yan. no? So napakaganda nung sinasabi doon, no? Papaalala sa atin ng ating mga kapatid na madre, no? Babasahin po yung mula sa aklat ng mga bilang, ika-6 na kabanata, ika-24 hanggang ika-26 na talata. Sige po, Sister Bing. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Naway kahabagan ka niya at subaybayan.
Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Yan. At ang conclusion na nakalagay doon, ganito mo babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon o sa pagpapala sa mga Israelita at pagpapalain ko sila. No, sabi sa atin, no? Maliwanag, yan yung pagpapala na ibinibigay ng Panginoon, di ba? Pagpalain daw, ingatan, di ba? Yun naman talaga mahalaga for protection, di ba? Kaya nga Father, yung simpleng salitang God bless you. Mm-mm. Ay lalo yung di ba, yung pag na-hatching. Hatching. Tapos di ba, God bless you, di ba? Mm-mm. May although may malalim na merong may ibang kapaliwanagan, pero yung sabihan ka ng God bless you ay isang malaking pagpapala na. Di ba? Nabanggit natin 'yan. Ngayon, minsan masasabi rin natin na yung pagpapala ay hindi lang naman yung salita, Mhm. no? Minsan yung pagpapala ay may karanasan ka lang pumunta sa iyo, no? At yun ay makita natin do sa karanasan ni Sakeo. Matatagpuan natin po yan sa 19 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Babasahin po sa atin yung unang 10 talata. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan, at kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng 4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Amen. Ang ganda. Maliwanag So, isipin nyo, walang sinabi si Jesus na God bless you. Wala. Diba? Wala rin sinabing I bless you. Wala. Pero, may nabago kay Sakeo. At Father, nakakatuwa, no? Hindi sinabi ni Lord na ipamigay mo. Walang sinabi rin na ganun. Wala rin siya sinabi magbago ka. Wala. Nagkusang loob siya lang. Dahil lang naramdaman niya how blessed he is. Yes. Dahil dumalaw sa kanyang tahanan. Isipin mo naman, ikaw ba naman yun? Simple nga lang gusto mo. Kasi hopeless case na yun Yes. Makita mo lang. Yes. No? Makita lang. At yun nga lang, Father, yung gusto niya, umeffort siya. Nag-effort siya umakyat. Oo, pero so nangyari na yon, siya yung nakita, tumuloy pa sa bahay niya. Yan. Diba? Ang ganda ng symbolism na yun pag tiningnan natin yung symbol ng yung sa pangyayari na ito sa buhay na nangyari sa buhay ni Sakeo, no, na hindi niya hinihingi yung biyaya, dumating na lang sa kanya, considering na sa kanila nang galing, Father, makasalanan si Sakeo, no, isang Kaya makasalanan. hindi sinasabing porke makasalanan ka hindi ka tatanggap ng blessing. Correct. At napakaganda rin na pagnilayan, Father, na yung isang makasalanan na tulad ni Sakeo na nagbukas lang nung bahay niya. Actually, hindi niya pa nga binuksan nung una 'Di ba? Talagang gusto lang niyang makita si Lord. Pero si Lord yung nagpabukas kay Sakeo ng bahay. Halika, buksan mo yung bahay mo, pupunta ako sa inyo. 'Di ba? Diba? Napakaganda niyan. Kaya Father, invite nyo kami ni Father sa inyo. Ibe-bless ni Father yung bahay niyo. Yan. Hindi. Kasi Father, nakakatuwa ka nung experience na to, no? At umpisa pa lang yan ng ating kwentuhan, no? Sinimulan natin doon sa kanina, yung kahalagahan ng blessing. Ito, mas nakita natin sa isang makasalanan, ganun kahalaga o ganun kaimportante para sa kanya yung blessing na to. Marami pa tayong makikita niyan sa pagbabalik ng Verbum, ang salita sa buhay ko.
At kasama ng RCM Sisters at ni Father Jojo, nagbabalik po kami dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. Ang topic natin o ang ating pinagkukwentuhan ngayon ay blessing o pagpapala. So, Father, ngayon naman, punta naman tayo sa iyo, Father. Ikaw madalas din pinupuntahan, nagbe-bless sa iyo. Father, bless nga. Diba? Oo. Pero dito ang binabanggit sa atin, no, ay yung blessing, hindi lang yun doon sa kanina kasi, di ba, parang sa isang pangyayari, bagong taon. Susunod doon sa bahay kasi tumuloy si Jesus, no? Ngayon, tingnan natin yung mga blessings, particular blessings sa mga tao. No? So, at yung una roon na pagpapala ay yung pagpapala doon sa mga pari. No? May binanggit sa atin na pagpapala dyan, no? Medyo mahaba-haba po, no? 29 na kabanata ng Aklat ng Exodo. Babasahin na lang po natin yung medyo maiksi na kahit paano masisilip na natin yung ibig pakahulugan ng buong kabanata na yun. Ano? So babasahin po sa atin ika-4 hanggang ika-7 talata ng ika-29 na kabanata ng Aklat ng Exodo. Si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki ay isama mo sa pintuan ng tabernakulo at paliguan mo roon. Isuot mo sa kanya ang abito, ang barong kasuson ng ephod, ang ephod at ang pektoral, sa kaitali ang pamigkis. Isuot mo kay Aaron ang turbante at itali rito ang plakang kinasusulatan ng pagtatalaga. Pagkatapos, pahiran mo ng langis na pantalaga ang kanyang ulo bilang pagtatalaga sa kanya. Yan, di ba? So pinakita lang sa atin yung silip doon sa ginawa na kung titingnan natin ay blessing o ordination to ordination ni Aaron at ng kanyang mga anak, no, na sa isang pinakasimpleng tingin ng mga tao, sabihin dinarasalan siya, binabasbasan siya para maging pare, di ba? Yan. So Siguro, Father, ang magandang tingnan natin doon yung binabasbasan siya para maging pari. Hindi lang itinatalaga kasi doon sa gawain na yon, parang laging nagsasalubong yung dalawa, di ba? Opo. Itinatalaga siya ng tao na sabi na ito gusto namin maging pare. Pero binabasbasan o pinagpapala rin siya ng Diyos para sabihin, o sige, at bibigyan ko siya ng kinakailangan niyang lakas para magampanan niya yung tungkulin niya. Ang ganda ng sinabi mo doon, Father, no? Na pagka ikaw ay nabiyayaan, nabiyayaan, kasama doon sa biyaya na yun yung lakas para matugunan mo yung gampanin. No? So, dapat ine-expect talaga natin, Father, kaya pala nung minsan na yung mga binebless, no? Nilalagyan din nung sabi dito, lagyan ng mantika yung pinagpretuhan. Hey, naalala ko Hindi si pala Monsignor mantika, Noco. oil. Pero nung bata ako, no? Oo. Sabi nga ni Monsignor Noco na siya yung nagbinyag sa akin Nakakausap ko pa siya Sabi, nalawayan kita. Kasi dati, gaganyan yung pare Talaga? Oo. Nung sinabi sa iyo yun, sa akin wala binyag nang mo. problema Sana nagsupilyo naman bago ginawa. Huwag po kayo mag-alala, hindi na po ganun si Father. Hindi na po uso yun. Hindi na ginagawa yun. Hindi po gagawin ni Father kung magpapabless kayo sa kanya. Ano po? So, yan po ay ginagawa din sa mga pari, no, yung binasa sa atin. Pero ginagawa rin po yan sa mga hari. Ibig sabihin, pinuno ng simbahan, ganun din sa pinuno ng pamahalaan, no? So, at yan mayroong halimbawa po tayo dyan. Nakalagay po yan doon sa unang aklat ni Samuel. No? Babasahin po sa atin yung ika-27 talata ng ika-9 na kabanata. Tapos hanggang doon sa ika-10 kabanata naman, unang talata lang. Yan. Sister Bing. Nang palabas na sila ng lungsod, sinabi ni Samuel, paunahin mo na ang katulong mo at mag-usap tayo sandali. Sasabihin ko sa iyo ang salita ng Diyos. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, binusan kita ng langis ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan
at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway. Ito ang magiging palatandaan na ikaw nga ang hinirang ni Yahweh upang mamahala sa kanyang bayan. Ayan, maliwanag na maliwanag ha. Ito, no, hindi lamang yung mga pari ang binabasbasan o pinubusan ng langis na binanggit kanina sa atin, no. Ngayon ito, sinasabi sa atin pati hari ganun din. Kasi Father, meron silang gagampanan, no? Meron silang gagampanan sa community at para siguro masabi natin yung kanilang pagganap sa kanilang tungkulin ay in line din doon sa kagustuhan ng Diyos, bine-bless din sila. Oo, no. Kaya mahalaga po yung mga pagpapala sa atin kasi una for strength, 'di ba? Kasi minsan kahit gusto mo, hindi mo kaya, 'di ba? Yes. Kaya nga yung iba, maalo na lang tumatanggi, 'di ba? Yung iba naman hindi strength kundi kailangan ng protection kasi marami ang maaring gumawa ng hindi maganda sa kanila, Correct. 'di ba? Syempre kasi sila yung symbol ng isang community. Correct. 'Di ba? So that's guidance, 'di ba? Kasi tama yung pagpili kasi pag hindi, kawawa rin yung kanyang pinamamahalaan. Tama. At ngayon ngayon narinig niyo at nakita natin at Father, ano rin no, nakikita rin natin 'yan sa panahon ng halalan, 'di ba? Sa ating mga namumuno. Sila ay nagpupunta sa simbahan, nagsisimba sila at humihingi din ng blessing, no? At kasi gusto nila nga yung kanilang paglilingkod in line doon sa kanilang doon sa nagbigay ng posisyon sa kanila. Oo, tama 'yun, no. Kaya napakahalaga po no, hindi lang sana bago yung halalan kasi iba ganun ginagawa tapos may picture pa. Ginagamit lang campaign, Ginagawa no. yung photo ops lang. Mas o maganda campaign. ngayon na ginagawa nila yun lalo na pagkaraan. no? Yes. Para kasi maliwanag na kailangan nila yung special blessings na Yes. yun, di ba? For leadership. di ba? Tama. At, So tapos may binabanggit pa sa atin na ano na natin yung pari, na Yung titignan na leader natin ng yung community. hari, no? Meron pa propeta, no? yan, nako. Diba? Ayan, para kumpleto na yung tatlo na tinuturo na sister pagka sa seminar ng binyag, di ba? Merong tatlong gampanin si Kristo, hari, pari, Hari, propeta. propeta. No? So yan. May binabanggit sa atin doon sa unang aklat ni Samuel ulit, no? Pareho lang rin po rito. Sorry po, sa aklat ni propeta Isaias pala, no? Doon tayo sa isang propeta kasi propeta pinag-uusapan natin, no? Oo. Binabanggit po sa atin 'yan doon sa ika-6 na kabanata ng aklat ni propeta Isaias, yun po yung pagtawag sa kanya. Babasahin po sa atin 5 hanggang 8 talata. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. Yan. Ikaw, gusto mo maging propeta? Masakit eh. Pinapaso yun lang. Hindi Pagkaraan lang. na, sabi mo na, Nagtaka nga ako, Father eh. Paano siya nakasagot? Na ako po. Ikaw man yun eh. Habang tinatalaga pinaso ng dila. Pinaso yung dila. Tapos nagtanong ngayon ng Panginoon, sino ang padadala ko? raise your hand na. Raise your hand na lang. No, pero alam natin na ito kasi pangitain Yes. ni Isaias kaya hindi naman to yung literal na nangyari sa kanya, no? Kaya pala sumulat na lang sa aklat. Ayun, kaya pala naisulat to. Hindi, no? So pero yun pa, no? Gusto lang nating sabihin dito na maging yung isang propeta, siya ay pinapagindapat, no? At yun ay sa pamamagitan ng pagpapala sa kanya, sa kasong ito isang serapin ang gumawa sa kanya. O yan ha. Dito natin, Father, nakikita na yung pagpapala o yung blessing, hindi siya limited sa rosaryo, sa bahay, sa kotse, o sa kagamitan, no? O
o sa mga imahe. Mhm. Yung pagpapabless o yung blessing, bine-bless din pala yung mga tao. Nakita natin kanina, yung yung propeta, yung hari, at yung pari, no? Pati mga bine-bless din pala kayo. Yan, kagaya niya, di ba? Kamakailan lang nagkaroon ng ordinasyon ng mga Yes. diakono. Naku. Binless yung isang tao para siya ay makapaglingkod sa simbahan, di ba? At Father, Sa banal na orde. dito natin nakikita ngayon yung kahalagahan ng blessing sa buhay natin bilang mananampalataya na ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa katulad ng ordinasyon, no? Hindi siya isang ritual lang, kundi ito yung nagiging palatandaan na itong taong to ay pinili at binigyan ng kakayanan na makapaglingkod para din sa kanya magmula yung biyaya pagpalabas sa iba. Tama. Father, ito po ang blessing na to, parang guidance ng Holy Spirit. Kasi may langis, yung kanina yung apoy. Mhm. May langis, may apoy. So parang ano nga naman yan, Father, tanong nga, ano to? Ito ba'y parang yung blessing ng Holy Spirit din? Yes, yun na yun. Hindi kasi ginagamit natin symbolism no? Oo. Sa Holy Spirit. No? Dila. Hmm? At yung Dilang apoy. dilang apoy. At Pero yung ito, apoy na apoy na ilagay sa dila. dila. Baliktad naman to. No. Ayan. Ay, yan mga ka-verbum. Yan yung mga hindi lamang, sabi ko nga, hindi lamang doon sa mga bagay na pinapabless natin sa mga pari. Ang tao, binibless din. Huwag po yung puro imahe lang. No, kaya nga Father, di ba makaramihan? I'm sure sa inyo kahapon nagsimba, Father, baka naman pwedeng pa-bless ng family. O, di ba? May mga ganyan. Maraming gumagawa. Maraming gumagawa niyan, no? No, Pero usually mamaya, anniversaries, ganun. mamaya pagbalik natin, tingnan pa natin no kung saan yung pwede pa nating makita yung pagbe-bless o yung blessing na yan. Kaya magbabalik po ang verbum, ang salita sa buhay ko. At nagbabalik po kami ni Father Jojo kasama ang kamadrihan ng RCM or Religious Catechist of Mary dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. Kanina, nakita natin yung kahalagahan ng blessing, no? At kung paanong pati yung mga pari, yung hari at yung propeta ay binabasbasan din. Sister, baka meron kang gustong hingin ng blessing. Yung mga anak nilang babae, hingin mo na. Ipang-invite mo, Sister, baka... Yan, pinag-uusapan na rin po natin yung pagbibigay ng pagpapala. Nawa ay pagpalain niyo po kami sa presensya ng inyong mga anak na dadalhin niyo po sa kumbento upang kami po ay mapagpala ng mas marami pang mga bukasyon sapagkat ang Religious Catechist of Mary po ay naghahanap ng mga kadalagahan na handang maglingkod para po may-alay sa atin sa Diyos. At yun ay sa pamamagitan ng mga bindisyon at pagpapalang ibibigay niyo po sa amin. Dalaga lang po pwede, hindi pwedeng dalana. Sana po dalaga. Ayan. At Sister, may Facebook page ba kayo na pwedeng i-follow? Yan. Or makita ng mga gustong pumasok o nag-iisip? Meron na po kami mga inilagay sa inyong mga parokya. Meron po yung mga poster ng Religious Catechist of Mary. At the same time po, pwede nyo kami bisitahin sa RCM Vocation. At pumunta po kayo dito. Welcome na welcome po kayo. Pagpalain nyo po ang aming kumbento dito po sa Santa Isabel, sa Malolos po. Welcome po kayong lahat dito. Ayan. Ako. Hindi, Father, ang ano kasi, di ba sabi nila, baka iniisip nila, yung mga madre, yung mga anak na babae hindi magiging, di ba sabi nila yung anak na lalaki pag naging pare blessing daw sa nanay tatay. Ganon din po ang anak na babae pwedeng maging blessing. Iwan niyo po sa kanila at nang maging blessing din. Kasi totoo, Father, ang mga katulad ninyo na naglilingkod, no, na nangunguna sa paglilingkod at pananalangin sa aming mga laiko, for us it's a blessing na merong mga taong katulad nila Father at nila Sister na nangangalaga din doon sa ating spiritual needs, no? Kaya kayo ay blessing din sa amin, kaya yung mga Your biyaya. presence is already a blessing for them, no? Yung isang taong simbahan, makita nila nandoon sa kanila. No? At alam ko karanasan ng mga madre yan, ano?
mapunta lang doon, tuwan-tuwa sila, no? Kasi sabihin lang, ayun na sila nadalaw ng madre, Correct. ng mga tipong ganyan, no? Parang yung Father, yung binasa Oh, natin yes, sasabihin kanina. ko. 'Di ba? Si Zaccheo. Oo, hindi, kay Sakeo. Tsaka nung minsan niya, alala mo, ikaw ba kasama ko nun? May pinuntahan tayong tindahan, sabi no, gusto-gusto raw niya ako nadadalaw doon. Ayo. Di ba? Blessing sa kanya yon kasi pagkaalis ko raw, biglang marami nang bumibili sa Ayan. Naku, Father, baka marami mag-invite sa'yo pumunta sa tindahan nila. Sige ka. Naku, sana po ngayong araw na to ay pagnilayan natin no, yung salitang biyaya na kung ikaw ay nakakatanggap, kung tayo ay nakakatanggap ng biyaya, tayo naman kaya ay nagiging biyaya din sa iba. No? Kasi tayo bilang mga Kristiyano ay pwedeng maging gateway din ng biyaya sa iba. Siguro yun maganda natin pag-isipan. Ako ba, nagiging source ba ako ng blessing sa iba? O nagiging source ako ng anger ng iba? Diba? Yan ang magandang siguro iwan natin na question for them to reflect on. At syempre, kami naman ni Father, hindi naman kami mawawala. Magbabalik kami next week. Meron pa rin tayong verbum. Pero for now, Father, baka pwedeng makahingi ng final blessing for today. No? Para naman maganda yung simula ng ating taon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa aming pagpapasimula ng paglalakbay sa bagong taong ito, Panginoon, mingi kami sa iyo ng iyong biyaya. Naway patuloy mo kaming ingatan sa lahat ng mga magaganap sa taong ito. Nawa rin po'y patuloy mo kaming gabayan sa lahat ng aming mga hakbangin. At kami ay gawin mong pagpapala rin sa kapwa dahil sa lahat ng aming mga sinasabi at ginagawa. Nawa rin po, Panginoon, ay patuloy naming madama ang iyong mga pagpapala sa amin araw-araw sa pamamagitan na rin ng mga taong pinadadala mo sa amin upang magbigay sa amin ng kasiyahan, ng lakas ng loob at ng gumagabay sa amin sa aming pananampalataya. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Palain po kayo ng ating mapagmahal at putihing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ako, maraming salamat, Father, sa pagkakataon na ito at sa inyong mga tatlong kamadrihan na kami ay sinamahan ninyo sa aming pagninilay. Sana hindi ito yung huli. Sana makita pa namin kayo ni Father. No? Happy New Year po sa inyo, Sister. At sa inyo rin po, Happy New Year din sa ating mga ka-verbum. Kaya next week, makita-kita tayo muli dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko.